Sa pagpapatuloy ng ASEAN Summit sa Malaysia, sinuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paraan ng ASEAN na daanin na lamang sa dialogo ang pagpapataw ng taripa ng Amerika sa ASEAN countries. Live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, magbabalita si Maricel Halili. Mase, anong update dyan? Cheryl, sa ikalawang araw nga ng ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, nagkaroon ng bilateral meeting itong si Pangulong Bongbong Marcos sa leader ng Cambodia at pinangunahan niya rin yung BIMP Iaga Summit. Ito yung Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area kung saan nakakuha tayo ng $400 na pledge for loan mula sa Asian Development Bank na gagamitin sa iba't ibang proyekto, partikular sa Mindanao. Pero syempre, binigyang importansya rin dito yung usapin tungkol sa US tariff. Sa nagpapatuloy na 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado niya ang posisyon ng ASEAN na wag nang gantihan ang Amerika sa pinatutupad nitong dagdag taripa sa iba't ibang bansa. Suportado rin umano ni PBBM ang hiling ng Malaysia sa US para sa isang diskusyon. Nauna nang inanunsyo ng Amerika na papatawan nila ang Pilipinas ng 17% tariff pero ipinagpaliban muna ito ng 70 araw mula noong Abril. Pero sinabi na rin ng ASEAN Economic Community Chairman na mas pinili ng ASEAN ang dialogo sa Amerika sa halip na retaliatory measures. We commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN Economic Ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. I've taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize a US-ASEAN meeting, which means we observe seriously the spirit of centrality. It speaks not only to our aspirations but to our obligations. Nanawagan din ng Pangulo sa mga bansa na maging responsable sa pagtugon sa climate change. We urge ASEAN's partners to scale up predictable and accessible and adequate climate finance to enable ASEAN to realize its climate ambitions and safeguard the future of our communities. Bago ito, sa intervention ng Pangulo sa plenary session, hinikayat na rin niya ang mga ASEAN members na bilisan ang pagsasapinal ng Code of Conduct kasunod ng patuloy pa ring tensyon sa West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng DFA na target ma-finalize ang COC sa 2026. Cheryl, kanina nga nagbigay din ng talumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN GCC Summit. Ito yung Gulf Cooperation Council o yung mga partners na mula sa Middle Eastern countries. Dito binigyang diin ng Pangulo yung kanyang concern doon sa pataas na bilang ng mga namamatay dahil doon sa ongoing na operations dyan sa Gaza Strip. Kaya nanawagan siya sa mga parties involved na kilalanin ng international law para mabigyang proteksyon yung mga sibilyan, partikular ang mga kababaihan at ang mga bata. Dito rin binigyang diin ng Pangulo yung kahalagahan na magkaroon ng freedom of navigation, partikular sa South China Sea at yung paghihikayat din niya sa mga Gulf countries na magbigay ng kontribusyon, partikular doon sa pondo para matugunan yung problema natin sa climate change. Naritong bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. The Philippines is gravely concerned over Israel's ongoing military operations across the Gaza Strip, which have resulted in the continued rise of the death of civilians, including women and children, and further exacerbating the dire humanitarian situation on the ground. The Philippines calls upon all parties to adhere to their obligations under international law, with particular emphasis on the protection of civilians, especially women and children, and the facilitation of humanitarian assistance to all those who are in need. Cheryl, ang inaantabayanan naman natin ngayon ay magiging resulta ng pulong ng ASEAN countries at ng bansang China. Cheryl. Maraming salamat, Maricel Halili.